Gusto ni sir yung bumubuka. May shock value. Yun talagang mapapawaw si ma'am. Kaya sabi ko, gagamit ako nitong mga pak butterfly. Pero bago yan mga B, magugupit muna ako ng matigas na mahabang plastic. Yung katulad ng plastic mong friend. Matigas ang Ang dina. Ninipisan pa natin kasi medyo matigas talaga. Para mag-bend-bend na ganyan. Gumamit pala ako ng 4. At ilalagay natin dyan sa mga butterfly wings na mga pambalot. Yes, B, usong-uso ito. At ang dami kong nakikitang gumagawa nito. Kaya sabi ko sa customer ko na meron akong idea para maiba naman yung design. So, dinikit ko na pala ito ng mainit na hot glue. Abi naman yung init. Siyempre nakakapasok kaya, B. So, dahan-dahan lang sa paggamit ng hot glue, B. Kasi mainit. So, dinikit ko na pala yung mga stick dyan sa 4 na pinakapakpak niya. Siyempre, may mga chismis. Kaya ang gagawin natin, B, ay tatakpan natin siya ng ribbon na kulay puti. So, siyempre mga B, lalagay din natin yan sa 4 na mga pakpak para hindi talaga mahalata yung pinaglagyan natin ng stick ng plastic na matigas. Nakagaya ng, oy, tama na. Paparinig na naman. So, linagyan ko muna pala ng mga stick ito. Kasi bitin. Hindi aabot pag tinuhog natin. Kaya dapat mahaba. Para talagang swak na swak. Para hindi talaga matanggal yung ating pambalot. Yung parang naglalak. Yung parang sa aso. Ano ba? Dami example. Bakit pati aso? Ito na nga mga B. Patong lang pala ako ng dalawang sponge dyan. So, hati ko sa syagit na tapos pinagpatong-patong ko. Inetutuhog na natin yung mga pakpak. Pag-4. Pak. Parang may mali. So, ikukorti lang natin siya, B, na parang pakpak talaga ng butterfly. O, syempre, di ba, yung likod nakikita pa. Kaya tatakpan natin siya ng clear na pambalot, pati na rin sa ilalim. Hirap no! At syempre, gagamitan din natin siya ng ribbon para ma-secure natin ng bonggang-bongga itong ting butterfly design. Syempre, dahil okay na yung mga pak natin, ay maglalagay na tayo ng mga leather ferns para hindi masyado magastos sa bulaklak, para talagang matakpan yung mga singit-singit ng pakpak natin. So, papakadami-dami natin mga B. Syempre, dahil red means love, ay maglalagay tayo ng mga red roses. Ay, may mekos lang natin dyan para mapuno yung ating arrangement. Mamit pala ako ng 18 pieces na rosas kasi may ibig sabihin daw yung 18. Pero wala akong pakialam. Pero naman ngayon, sir. Yan taray mo naman, Komi. Ito na, maglalagay tayo ng mga tuberosa. Para magkaroon naman ng touch of white. At syempre, mabango ito mga B. Amoy sampagita. Amoy may dadaan na sesyon sa barangay, mga ganun. So, may mekos din natin, mga B. Madali lang naman. Itusok-tusok mo lang, mga B. Dito sa ating pakpak design. Syempre, para mas lalong gumanda, ilalagyan natin itong violet na aster. So, as usual, ilalagay din natin sa mga singit-singit niyan para matakpan at hindi makita sponsor sa mga chismis dun sa loob. Ayoko kasing kumapit ng jeep sa pilya para maiba naman, B. At syempre mga B, wag natin kakalimutang spray ng ating bouquet. O diba, bukang-buka yung ating pakpak. Pero ang naisip kong design, kukunin ko lahat itong mga ribbon na ito, pagbubungkos-bungkosin ko siya. So kukunin din natin yung nasa taas para makover talaga yung mga bulaklak natin. So sabi ko sa customer ko, pag-asawa ka nga sir, para may silbi ka naman. Uy, hindi ko sinabi yun. Charot lang, daming ads. So ito na nga mga B, bubuksan na natin ang maiwagang pakpak natin. At ito na! Diba? Another design na naman mga B. Super natuwa talaga si customer. Kasi ngayon lang nakakita si sir na bumubuka-buka kang bouquet. Hindi lang pink na pala ka. Ano ba yun? Napunta naman kay Andrew. So yun na nga mga B. Tapos ng ating arrangement. Nagandahan ba kayo? Comment down below. At syempre mag-follow at mag-share. Kasi baka kayo na yung mabigyan ng Gcash. Oh my!